Lakers hindi pa tapos ang move ngayong off-season. Jrue Holiday kapalit ni Dalton Knecht at Maxi Kleber. Pero bago yan, may mainit na balita ukol sa dalawang target ng Los Angeles Lakers na sina Al Horford at DeAnthony Melton. Ayon sa ulat ni Brett Siegel, isang kilalang NBA insider ng Clutch Points, ang dalawang manlalaro ay may verbal agreement na umano sa Golden State Warriors at hindi sa Lakers. Ibig sabihin nito, kahit na nais silang makuha ng Lakers, ay nagkausap na raw ang kampo ni na Horford at Melton sa panig ng Warriors at pumayag na ang dalawa na maglaro para sa koponan. Ngunit sa ngayon, wala pang pirmahan na naganap at verbal agreement pa lamang ang meron at hindi pa ito formal na napipirmahan dahil nade-delay pa ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Critical daw ang magiging susunod na hakbang ni Kuminga kung siya ba ay mananatili sa Warriors o magiging bahagi ng isang sign and trade sa ibang koponan. Kapag malinaw na ang kalagayan niya, ay saka pa lamang daw pipirma ng opisyal na kontrata sina Horford at Melton para sa Golden State Warriors. Uulitin ko lang nga tropa, hindi pa opisyal ang paglipat ni na Horford at Melton sa Warriors, ngunit ayon kay Brett Siegel, nagbigay na sila ng kanilang salita o verbal na pagsang-ayon. Kaya huwag tayong magulat kung sa mga susunod na araw ay formal na itong i-anunsyo. Ito po ay hindi haka-haka, kundi galing mismo kay Brett Siegel. Kaya manatili tayong nakatutok sa mga susunod na updates dahil maaaring magbago pa ang ihip ng hangin kapag nagkaroon ng komplikasyon sa trade ni Kuminga. Samantala, naging abala ang Los Angeles Lakers nitong weekend sa kanilang mga galaw upang mapalakas ang tsansa nilang makapasok sa listahan ng mga posibleng kampyon sa susunod na NBA season. Ginawa ng Lakers ang ilang hakbang upang maipwesto ang sarili bilang contender. Bagamat marami pa silang kailangang ayusin, mukhang ilang galaw na lang ang kailangan upang maging tunay silang banta sa liga. Sa ngayon, may dalawang pangunahing pangangailangan ang Lakers. Una, isang defensive-minded big man at ikalawa, isang elite wing defender. Kung makukuha nila kahit isa sa dalawa, malaking panalo na ang off-season na ito para sa koponan. Pero kung pareho nilang makuha, posibleng ito na ang hakbang na magtutulak sa kanila sa seryosong laban para sa titulo. Hindi na bago sa Lakers ang may ugnay sa mga top-tier role players ng NBA. Ngayon naman, ayon kay Grant Afset ng Fast Break Journal, isa sa mga pangalan na dapat bantayan ay si Jrue Holiday, isang dating All-Star at two-time NBA champion. Ayon sa ulat, ilang sources ang nagsabing posibleng target ng Lakers si Holiday. Hindi man daw aktibong usapan pa ito, pero patuloy siyang lumulutang bilang isa sa mga pwedeng idagdag sa koponan nina LeBron James at Luka Doncic. Matagal nang nalilink ang Lakers sa posibleng trade sa Portland Trail Blazers, ngunit hanggang usap-usapan pa lang ito. Gayunpaman, maraming pwedeng mapakinabangan sa Blazers at si Holiday ang isa sa kanila. Bagamat papasok na siya sa kanyang ika-35, pinatunayan ni Holiday na kaya pa rin niyang maging elite defender. Nitong nakaraang season sa Celtics, nagtala siya ng 11.1 points, 4.3 rebounds, 3.9 assists at 1.1 steals kada laro sa 62 games. Pwede nga i-alok ng Lakers sina Dalton Knecht, Maxi Kleber or kahit si Gabe Vincent para kay Holiday. Kung makukuha ng Lakers si Holiday, magiging malaki ang tulong niya lalo na sa depensa, lalo't kakapirma lang din nila kay Marcus Smart nitong weekend.